Legit ba to? Mukhang totoo, no? Mukhang totoong kanyon. Alam nyo dati, yung cartoons na si Bugs Bunny, yung pag naglalaban-laban sila ng mga kalaban niya sa, di ba, nasa barko sila, tapos may katapat na barko, tapos nagbobombahan, tapos hindi naman nawawasak yung barko. Anyways, nakakatawa lang. Sa mga hindi pa nakakita ng kanyon, ayan, kanyon. First timers, ano? First time mo meron sa inyo. Tama ulit si Teryo. Kwentuhan mo nga ako bro, saan nagsimula yung buhok mo na yan? May sinasamahan ka bang grupo o lifestyle mo na talaga yan? Dati kasi yung tropa ko, nakakaya lang ako. May napanindigan yan. Halos 12 years na to eh. Gaano kahaba yan kapag binuhag-hag mo? Lagpas sa paa mo? Siguro, baka meron na. Pagkakinadas ko yung pagkakadres. Oo. Pagkakinadas ko, mahaba na talaga to. Tapos pati pananamit mo, Hindi naman. hindi na masyado? Oo. 7 years na ako dito, nakilala kita, ganyan na yung buhok mo, hindi pa tayo magkakilala eh. O ano, dala ko yung sasakyan ko. Ayun. Oo nga. May pangalan na yan, pangalan niya si R6. Kaya shoutout sa mga nag-comment, marami nag-comment ng R6 eh. Dapat R7 para Hindi pa tayo magkaka-R6 eh, so yun na lang muna yung R6 natin. Di ba nagbabike ka? Buuin mo yung bike mo, mag-ikot-ikot tayo dito para may exercise tayo. No. Pag umaga doon, jogging ako na nakaraan. Eh di jogging tsaka bike tayo. Gana ayos yung bike ko. Oh, sige, bike tayo bro dun sa likuran, no? O siya, sige, tuloy mo na ako. Gana ka mamaya dyan. Ako bike, ayaw mo motor ah. Ayaw ko muna magmotor para may exercise, lit-lit. R6. Marunod kaya. Boy, beyond the natural. Bike na tayo sa highway ng Malolos. Ang hirap ng walang side mirror. Palingon-lingon. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Ayun na mga first timers, habang pinabaybay ko tong kahabaan ng highway dito sa labas ng barangay namin. Kaya sa labas ng barangay namin kasi GCQ na, so medyo maluwag na. So kahit GCQ, kailangan pa rin natin mag-ingat. At syempre, wear mask, social distancing pa rin tayo. At syempre, yung alcohol na hindi pwedeng mawala sa bulsa natin. Sarap din, exercise! Bigyan si R6, kaya kong overtake to. Ha! Cause nothing makes sense anymore. Boom, panis! Ay ko, nahingal lang ako. Daming bike mo! Ah, cute yan! Kasing cute ko! Ang cute. Hindi ko alam kung natutuwa ka sa akin o niloloko mo ako eh. What's up, Robinsons? Ha! Tagal ko na hindi nakapasok dyan, though bukas yan. Ayaw ko lang pumasok. Nakakamiss manood ng sine, no? Mga bagay na hindi na natin nagagawa noon. Kesa ngayon hinihingal talaga ako. Ba't ka ginawa tayo lumabas na highway? Kasi dapat pag bumotor ako, mga first timers, eh gustong-gusto kong i-drive si R6. Diyos ko, hinihingal ako. My God. Dadaan muna ako ng Sacred Heart Hospital dito sa amin sa Malolos. Kasi imimit ko lang yung assistant ng doktor ko, si Jesser. Kasi kanina nag-post ako sa page ko na nagpapahanap ako o saan ba tayo makakabili ng silica gel. Kasi nga yung drone foggy yung lens. Yan, imimit ko siya ngayon dito sa labas ng hospital. Ayoko rin pumasok sa loob ng hospital. Malapit na tayo sa Sacred Heart. Dito na yan. Ayan, so dito na tayo.
muna. Kasi siya na lang na ibababa dito. Ayaw ko pumasok sa loob. Star siya, amigo. Yan. Thank you bro. Kamusta bro? Okay naman, okay din ka? Ay, o tama no? Sa panahon ngayon, walang ibang pwede mabigay sa atin ng full protection. Oh bro, si Jesser, matagal na first timer yan, ka-churchmate ko siya. Nakakamiss bro mag-church. Si Jesser ay assistant siya ng doktor ko dito. Shoutout kay Doc Gatchalian. Doc, good news to kasi hindi na ako bumabalik sa'yo, di ba? Sabi sa akin na Doc, ayun na kita makitang bumabalik dito. Gusto ko pa nagkita tayo sa labas na tsaka sa church. Kamusta mo kay Doc bro? Ayun, si bro Jesser, kasama ko sa church dito sa CCF Malolos. Ayan, yung hinahanap natin na silica gel is meron na tayo. Ilalagay natin to sa drone natin para mawala na yung fog ng lens bro. Libre naman to, di ba? Yay! Thank you thank you. Ingat palagi. Kailangan mo pa, sabihan mo lang ako. O sige, pag nag-crash ulit. Hindi, joke lang. Thank you bro. Hindi tayo pwede mag-appear eh. Pwede ba? Ito? Ayan na lang bro. Ingat palagi bro. Ingat. Sige bro. Ilalagay na natin to sa bag ko. Mag-iikot-ikot pa tayo eh. Singit-singit lang. Simpleng ano lang tayo. Simpleng transportasyon. Sino gano'n ah? Wrangler. Honor number 1 pa rin. Kaya kahit sa katarika ng araw dito sa Malolos, kasi tanghaling tapat. Balis ako ng bahay 12 eh. Ikot-ikot ko muna kayo dito sa ano, sa amin, sa Malolos. Pasok tayo dito sa mini forest ng Malolos. Wala naman tao eh. Sarap. Opo. Tambay man tayo dito. Alam nyo ba? 7 years na ako dito. Ngayon ko lang magagawang tumambay dito. R6, dyan ka muna. Nice, R6. Soon dadaling kita sa 01 Moto. I-upgrade kita. Yes naman. Welcome to the mini forest of Malolos, Bulacan. Yan. Itong mini forest na to mga first timers ay tambayan to mga estudyante dito sa Bulacan State University, pati mga empleyado ng munisipyo kasi andyan na naman lahat ng mga yung munisipyo, police station, lahat na yan dyan, andyan. So ito yung naging tambayan nila. Saka pag gabi dito maganda kasi puno ng mga Christmas lights kahit hindi Pasko. At saka syempre ito yung lugar ng kung saan nagpipiknik yung mga magpapamilya. Pupunta lang ako sa halika nga dito. Halikit mo. Alam muna. Okay. Kilala mo yan? Marcelo H. Del Pilar, ang pinakatanyag na bayani natin pagdating sa pagsusulat. O, di ba? Ang naalala ko dati nung nag-aaral pa ako, medyo naalala ko pa rin yan eh. Meron siyang sinulat na Plaridel yung title. At dahil dun sa sinulat niya na Plaridel na yun na naging sikat yun dito sa Pilipinas, eh dun nagsimula na magkaroon ng dyaryo o babasahin ng mga Pilipino at Kastila dito sa Pilipinas. O diba, naalala ko pa. Basta 1980s yun. Hindi ko alam kung anong date. Teka lang, baka may nakasulat naman kasi dito. Ilan sa kanya mga sinulat ang kadakilaan ng Diyos, ang kalayaan, dalit, bugtong at dupluhan. Napakadami pala niya sinulat. Isa lang ang natatandaan ko. Ayun, ang kauna-unahang pahayagang Tagalog at Kastila sa Pilipinas noong 1882. Diyos ko, napakatagal na. At nagsilbing patnugot sa dahong Tagalog dito. Napakalalim ng Tagalog. Ito yung capital namin. Kung okay sana drone natin, magpalipad tayo dito eh. This is the monument of General Gregorio del Pilar. Gregorio del Pilar. Medyo wala akong masyadong matandaan tungkol sa kanya. Legit ba to? Mukhang totoo, no?
Mukhang totoong kanyon. Pero yung itsura ng kanyon, alam nyo dati, yung cartoons na si Bugs Bunny, yung pag naglalaban-laban sila ng mga kalaban niya sa, di ba, nasa barko sila, tapos may katapat na barko, tapos nagbobombahan, tapos hindi naman nabubasak yung barko. Parang ganito yung itsura ng mga... Anyways, nakakatawa lang. Sa mga hindi pa nakakita ng kanyon, ayan, kanyon. Tara na, gaya na tayo. Ikot pa tayo at medyo bubuhos na yung ulan. Ako, yung R6 ko, baka nanakaw na. Oh, R6, nandiyan ka pa. Let's go, let's go. Days without water along the sun-soaked road. Ingat. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping 'cause you fear the night. Sarap. Enjoy. Kapag bababa ang kaligayahan mo, swerte mo. Hindi mahirap hanapin yung kaligayahan o yung mga bagay na pwede magpasaya tayo. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Ganun na. Okay, andito tayo ngayon sa katabing barangay namin sa Dakila. Nasa Sumapang Matanda tayo. Kasi ito yung shortcut para makauwi sa barangay namin sa Dakila, para makaiwas tayo sa rumaragasang highway. Daming bukuhan, no? Magkano po buko? Sige nga po, pabili nga po ako. Sa Kalumpit maraming nag-fishing. Kalumpit, hindi pala isda agad. Oo, sa lalim ng tulay. Yung bakal na tulay, no? O siya, sige po. Kuya, hanapin mo sa YouTube, ha? Mamayang gabi to, meron to. Araw-araw ako nag-upload, eh. Na-enjoy ko itong maliit kong bike, eh. Para magpawisan. Sige po, kuya. Salamat, ha. Salamat sa very refreshing buko. Yan na, maambun na. Patay tayo kay Madam Prisha. Teka lang. May dala akong raincoat. Tuwing lalabas ako, lagi sinasabi nun na magdala ka ng raincoat mo kahit maaraw, baka kasi umulan. Yan talaga, uulan na. Teka, hanap lang tayo ng masisilungan. In fairness naman sa babaeng yun, kahit lagi ako pinapagalitan, hindi ako pinapabayaan. Pabuhos na yung ulan. Tago muna natin yung camera. Kahit na umulan, tuloy tayo sa pag-iikot natin kasi meron tayo ditong raincoat. Hatid mo ay bagyo, dalangin ito ng puso ko. Ay, pa bumagsak ng ulan, init na ako dito sa suot ko. Ganda ng setup ng kubo na to, no? So, parang ano to, eh. Ganda. Oh. Pahingahan pala talaga dito. Ayun, oh, dito, oh. Pwedeng matulog dito. Gusto ko ng ganito. Bantay-bantay ka lang nasakahan mo dyan. Tapos dito, may mga kape siya dyan, oh. Wala talaga nakatira dito. Ano lang to, pahingahan lang to ng mga siguro may-ari ng bukid para bantayan yung palay niya. Pa dito sa likuran niya. Masarap ng isda dyan, no? Catch and cook.
Ay naku, kaya kong matulog sa ganito. Kaya kong tumira ng isang linggo sa ganito. Let's go R6. Ayan, kaya ako nag-iikot-ikot dito kasi naghahanap sana ako kasi ng mga nangingisda sa mga creek dito. Kasi ang labo, kapag hindi ako nagbablog, andyan sila. Marami nang huli ng isda sa mga creek dito. Kasi nga, pag ganitong panahon at matubig yung mga dinadaluyan ng tubig dito, creek nga, eh maraming isda. Tapos kung saan naman ako nagbablog at hinahanap ko sila, doon naman wala sila. Kasi kagabi meron akong kausap na isang YouTuber, nagsisimula pa lang siya, maliit pa lang yung channel niya, na taga Hagonoy. Tara na! Tara naman! First timer to. Natuwa lang ako sa mga nakita ko sa mga vlogs niya is yung ginagawa niya sa vlogs niya is nanguhuli siya ng mga hipon, nanguhuli siya ng mga alimasag, alimango, nagtuturo siya kung paano manghuli ng mga yun. Medyo tabing dagat yung lugar niya. So sabi ko sa kanya, ganung mga trip pa naman ng mga vlogs yung gusto kong gawin. Yung mga adventure talaga sa mga probinsya. Sabi ko, what if kako, magkita tayo, tapos gawa tayo ng vlog, mag-collab tayo. Tulungan na rin natin siya sa channel niya kasi may kasipagan talaga tong tao na to. Kaya natutuwa ako sa mga tao masisipag, ang sarap tulungan. Soon mag-meet kami, magko-coffee kami. And then maghahanap kami ng place sa Hagonoy or sa Paumbong para magstay kami ng 3 days doon. 3 days 2 nights. Tapos magka-camping lang kami. Magpipitch lang kami ng tent. And then gagawin namin yung mga bagay na ganoon, manghuli ng isda, manghuli ng hipon, manghuli ng crabs sa dagat or doon sa mga lakes na merong, ano bang tawag na puno yun? Basta mangrovan, sa mangrovan manghuli ng mga crabs. So yun yung mga dapat yung abangan kasi baka bukas i-meet ko siya para at least mapag-usapan namin kung paano namin gagawin, kung kailan namin gagawin at kung sino yung tao na pwede namin tuluyan doon para sa 2 gabi at 3 araw na magsistay doon sa lugar na yan. Okay, so syempre pangarap ko talaga dati yun, yung magka-catch and cook tayo, yung pagkahuli natin ng isda at kung ano man yung nahuli natin, sabay lulutuin natin agad dun mismo sa lugar kung nasan tayo, diba? Catch and cook soon. Mukhang wala namang nangyayari dito, maganda at pabuhos na yung ulan. Pinasa lang ako, nagsuot lang ako ng raincoat pero hindi naman bumabagsak yung ulan, pero okay lang kasi pag konting ambon lang sa akin nagkakalagnat ako kaya kailangan na rin iwasan. So uwi na tayo. Siguro pagdating sa bahay, halongkatin ko na lang lahat-lahat ng mga gamit ng pang fishing para i-ready ko lang. Check ko lang kung ano pang meron o ano ba yung mga bagay na nawala doon. Kailangan ko na rin din kasi ng bagong fishing rod. Diyan ko pinapark sa R6 para anytime na kailangan kuha lang. R6 owner number 1. Tingnan muna natin kung kumpleto pa to. Itong rod ko kasi is 2 to, pang dagat tsaka yung isa pang ilog. Kasi sobrang haba nito bihira mo lang naman magagamit kasi yung ganito kakahaba unless talaga sa dagat ka malalaking isda na yung kailangan mo. Sobrang haba, di ba? So wala to, itatabi lang talaga natin yan. Ito yung rod na ginagamit ko pang fishing sa mga ponds at pang ilog. So ito yung pinaka standard na pwede mong gamitin. Luma nun, di ba? Tsaka pag humahatak na ako, hindi na masyado siya may sira na yung dito kaya kailangan magpalit nito. Kailangan natin bumili ng bago. Merong shop dyan sa labas namin. Walking distance. Siguro punta natin yan sa mga susunod na araw. Ready ko lang lahat ng mga kailangan ko sa pang fishing. Balik tayo sa fishing. Para nakaka-relax yung mga vlogs natin. Tapos, ito. Yung mga baits ko. Marami akong ganito dati. Yung mga pahabol ko ng mga baits. Pahabol means, pagka-cast mo, ganun ka. Para habulin siya ng mga isda din. Kasi akala nila isda. So, gumagalaw-galaw yun. Parang ang dami ko ng gamit na nawala Siguro, yan, mag-vlog tayo ng isang content about sa fishing needs natin. Ang dagat. Sige, bigyan natin ng time para maasikaso ko ito lahat. Pupunta rin ako dun sa kaibigan ko sa surplus
na tindahan. Magpapaturo ulit ako kung paano magbuhol ng tama. Actually, naudtot lang talaga tong pag-fishing ko, pero ito na yung panahon para mag-fishing tayo ulit. Gusto ko talaga ng mga nakaka-relax na vlogs eh, para pati kayo ma-relax. O siya, yun lang. Dito ko natatapusin yung vlog ko, mga first timers, no? At ako kailangan ko na mag-disinfect. Shoutout sa lahat ng mga OFWs na nanonood sa akin kung saan dako ng mundo man. Maraming salamat sa mga messages sa akin. Sinasend sa akin ng admin ko yung mga video greet nyo para sa akin. At ayan, send lang kayo ng send kasi dumadating naman sa akin. Shoutout din sa admin ko na si Josh. Maraming salamat bro sa pag-asikaso ng page natin. At ayan, sa inyo lahat mga first timers. Life is good mga first timers. Ayan, catch and cook tayo very soon. Kita kasi bukas. Naku Mingming, ginagawa mo dyan? Ikaw. Yung pusa ko nga pala napulot, wala pa rin pangalan. Hindi ko pa rin siya napapangalanan. Mayroon na pangalan? May pangalan daw pala. Ano pangalan? Ayun, si Muning Gersey.